Sumainyo ang kapayapaan. Mga kapatid at mga kaibigan, tayo ngayon ay narito na sa ikatlong linggo ng Kwaresma, na kung saan marinig natin muli ang kwento tungkol sa nangyari sa templo at ng ating Panginoong Hesus. Alam nyo, nakakaintriga ito dahil nga po sa pagwawala ng ating Panginoong Hesus sa loob ng templo, ito ay nakakagulat. Hindi lamang para sa atin, kundi para sa lahat, lalo na sa mga Hudyo. Basahin natin kunti ang Ebanghelyo ni San Juan. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. At isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama." Para matandaan natin o mabigyan nating halaga ang kwentong ito, tingnan natin muli ang templo ng Jerusalem. Mga kapatid, ang templo ng Jerusalem ang siyang pinaka-sentro ng mga tao. Nandoon ang lahat, nandoon ang mga tao, kaya natural lamang nandoon ang pangangalakal dahil nandoon ang mga namimili. At ganoon din po, ang templo ay tinitingnan nila na tahanan ng Diyos, kaya ang lahat ay nasasaayos dahil nga po nandoon ang Panginoon. Kaya po nandoon ang politika, ang komersyo, ang relihiyon at lahat-lahat na. Kumbaga sabihin, para sa mga Hudyo, ang templo ng Jerusalem ang siyang pinakamahalagang lugar para sa kanila at ito'y napakalaking gusali at napakagandang pagkagawa. Sa totoo lang, hanggang ngayon, nandoon pa ang tinatawag na Wailing Wall na kung saan palagi itong dinadayo ng mga Hudyo at ng iba't ibang lahi. Dahil ito ang naiwan sa templo na ginawa noon. So nakakagulat dahil nga po pumasok ang isang probinsyanong propeta na nagngangalang Jesus na mula sa Nazareth at siya ay parang nagwawala. So mga kapatid, ito ay isang pangyayari na hindi naintindihan ng mga tao dahil nga po nagtatanong sila, sino ba ito? Sino ba siya? Siya ay Jesus na mula sa Nazareth. Mga kapatid, kung ating naalala, ang Jesus na mula sa Nazareth ay palagi pong binabanggit ng banal na kasulatan. At maraming nagtatanong, sino ka ba? Sino siya? Naggagawa ng ganito na magwawala sa templo at palayasin ang lahat ng mga ngalakal. Mga kapatid, sa Ebanghelyong ito, pinapakilala sa atin kung sino si Jesus. Diba? Maraming nagtatanong, sino siya? Diba siya ang Jesus na nagsasabi, na sinasabi ng Torah o ng kautusan? Ngunit sinasabi ko ngayon, ibig sabihin, mas mataas siya kaysa kautusan? At kung matandaan po natin, yung isang paralitiko na kanyang pinagaling sa loob ng sinagoga
Sinabi niya, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. At kaya sila nagtatanungan, di ba ang Diyos lamang ang may karapatang magpatawad ng mga kasalanan? Sino ba ito si Jesus na taga Nazaret na pinagsabihan niya ang hangin at ito ay sumunod sa kanya? Kung natandaan ninyo, nung siya ay nasa bangka kasama ang kanyang mga alagad. So sa isip po ng ating tagasulat ng Ebanghelyo na si San Juan, ibinibigay sa atin ang Panginoong Hesus, ang Diyos na nagkakatawang tao. Kaya nga po, ipinakita dito na sa kanyang kapangyarihan, in His own authority, He could cleanse. Pwede niyang linisin ang templo na walang ibang makakagawa nito, kundi ang Diyos mismo. At maintindihan natin, nung tanungin siya, bakit ginawa niya ito? Sumagot si Jesus, nasirain ninyo ang templong ito, at sa loob ng 3 araw, ito'y itatayo ko. Umigting ang kanilang galit dahil nakita nila si Jesus na isang kalaban. Dahil pag pumapasok ang mga kalaban sa Jerusalem, ang unang sisirain ay ang templo. So mga kapatid, kung titinan natin, ano bang nangyayari dito? So dito natin makikita na ito ay ibinigay ng ating inang simbahan upang ating pagnilayan. At kung titinan natin mabuti, makikita natin na ibinibigay sa atin at ipinapakilala sa atin kung sino si Jesus. Kung matandaan po natin, siya ang mas makapangyarihan dahil siya'y nagmula sa Diyos Ama at siya ang hinihintay na tagapagligtas. So mga kapatid, ang kanyang paglilinis sa templo ay upang ito'y gawing tunay na tahanan ng Diyos. Ibig sabihin, dumating siya upang tayo ay kanyang pakalinisin. Kung sa ating pagbibinyag, tayo ay naging templo ng Diyos dahil tayo mismo ay tahanan ng Espiritu Santo. So mga kapatid, dito sa ating Panginoong Hesus, nakikita natin ang pagtatagpo ng langit at ng lupa. At dahil ang banal na simbahan ang siyang tahanan ng Panginoon o ang banal na simbahan ang siyang simbolo na narito kasama natin ng Panginoon, ito ay lilinisin ng Panginoong Hesus. At alam naman po natin na ang simbahan ay binubuo ng sangkatauhan na kung saan ito rin ay nangangailangan ng kaligtasan. Kung makasabihin, hindi pa ganap ang kabanalan ng simbahan, kaya kailangan natin ang presensya ng Panginoon upang tayo ay pakalinisin at gawing totoong tahanan ng Panginoong Diyos. So mga kapatid, ito ay binigay sa atin nitong kalagitnaan ng ating pagdiriwang ng Kwaresma dahil kung ang ating Panginoong Hesus ay ating papasukin sa templo ng ating pagkatao, maaring alisin niya ang iba't ibang pangangalakal na ating ginagawa sa ating mga sarili na kung saan, kung sino-sino, nagkapalit-palit na ang ating mga bagay-bagay na pinahahalagahan. Una sa lahat, ang templo ay nasisira dahil
sa kanilang mga pagbibili, imbis ito'y tahanan at bahay dalanginan, pero ito'y kanilang ginagamit sa kanilang pangangalakal. Kaya tuloy na walang saysay ang templo. Ganon din po sa ating mga sarili. Dahil nga sa ating pagkatao, pumapasok ang iba't ibang mga bagay na kung saan ang siyang nagpapalayo sa atin mula sa Diyos. So there is that hatred, that jealousy, that greed, lust, and full of selfishness. So mga kapatid, tamang-tama ang paglilinis ng ating Panginoong Hesus, lalong-lalo na gayong pinaghahandaan natin na tayo ay makasama sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Ito na ang panahon upang tanungin ang ating mga sarili. Alin ba ang dapat alisin? Alin ba ang dapat linisin ng Panginoon sa ating pagkatao upang manatili at mapapanatili ang ating kabanalan bilang mga templo ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon.